Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makidiyos po na umaga sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong panahon upang muli tayo magsama-sama para sa ating gawain sa umaga ito. Maraming salamat sa inyo. Tayo na po ay dito na po sa mga awit 26, aking pong babasahin. Kamay ko'y malinis sapagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagbantay mo sa amin kagabi na ikaw hindi naidlip at hindi natutulog at nagising kami dahil inalalayan mo kami. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamay ko'y malinis sapagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. So pag tayo ay nakababa tayo sa presensya ng ating Panginoon, malayo po tayo sa mga tukso. Kasi nasa presensya niya tayo. So napakaganda pag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Sa paggising natin sa umaga, dapat number 1 siya. So tayo manalangin, magpasalamat, aawit ng papuri, pagsamba at pasasalamat. So yan ang maganda po natin gagawin. Ang ating salmista, si Haring David, ay nagwo-worship kay Lord ng 7 beses sa isang araw. So sa ating mga Pilipino, pag ating titingnan, di ba, sa ating pagkain pa lang kasi nagpe-pray tayo bago kumain. So ang ating kain ay umagahan, tanghalian at saka hapunan. Plus 2 na ating merienda, 10 a.m. at saka 3 p.m. 3 p.m. So siya yan, bali 5 na. Tapos paggising natin sa umaga, 6 na. Bago tayo matulog, 7, So 7 rin. Pero tayo minsan ay nagpe-pray tayo na bago umalis ng bahay, tapos yung pagdating sa bahay o bago mag-start ng trabaho kung tayo nag-opisina. So ibig sabihin na hindi lang siya, ang hindi lang po gano'n na 7, kundi kung kinakailangan. So kasi anytime naman pwede tayo mag-pray, ano man yung ating kalagayan, pwede tayo mag-pray. Tapos dito mga kaibigan, sa mayroong nakasulat, dito yun, Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ibig sabihin niya na sa umaga pa lang, umpisa na natin na tayo, unahin natin ang unang lakas ay ating ibigay sa ating Panginoon. Dahil pag number 1 siya sa atin, number 1 din po tayo sa Kanya. Di ba napakaganda pag number 1 tayo? Number 1 si Lord sa atin. So napakaganda mga kaibigan pag yan po ang gagawin natin. Dahil napakabuti at napakadakilang ating Panginoon. So bakit natin po gagawin yan? So unang-una, sa ating pagtulog pa lang, binabantayan tayo na hindi siya naidlip at hindi natutulog. Kaya masarap ang ating tulog. Tapos nagising tayo dahil inalalayan tayo. So ibig sabihin may karagdagang buhay tayo. At saka binigyan niya ang hangin, libre nating hinihinga. Kaya mga kaibigan, sikapin po natin na pagandahin natin, tulungan natin, magtulungan po tayo ng nature ay huwag nating sirain. So halimbawa, magtanim tayo ng mga halaman kasi yung carbon dioxide na galing sa halaman, binibreathe natin yan. Kasi pag may pollution niya, maraming sakit tayo, kaya dapat mayroon din kahoy. Diba kung mayroong kahoy, napakaganda. Kaya dito sa Metro Manila, kunti na lang ang kahoy. Subalit, pasalamat tayo dahil may mga kahoy pa. Sa Rizal Park, may mga kahoy. Sa pang mga government, mayroon tayong tinatawag na kwansya, Dahil tayo tinatawag ng mga kahoy, tapos tayo nagtatanim ng mga halaman, So kasi mahirap na rin pagkalipa, maraming mga ornamental plants sa post-plastic, Iba talaga pag mayroong buhay, Kaya sikapin natin ng nature natin para kung mayroong mga kahoy o kaya mga ornamental plants, maganda yung ating tinatawag na paghinga,
At saka kung halimbawa napakainit, mayroon tayong silungan, no? So mayroon diyan sa Maynila, mayroong Balite Tree. Tapos sa Quezon City mayroon din. Tapos sa Marikina nakita ko rin na mayroong kwan siya, no? Mayroong Balite Tree. Kaya napakaganda, no? Kung mayroong mga kahoy. Kaya i-preserve po natin ang nature, magtulungan tayo, ipag-pray natin para maging maayos po ang ating buhay, makatulong sa ating environment, makatulong din po sa ating health, no? 'Di ba dapat ipanatilihin din natin malusog ang ating katawan sa magitan ng mga nature na bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag nating sirain ang nature at saka ito pa, no? Simple lang yung basura, wag po nating sunugin. Napakahirap kasi pag sunugin natin ang basura. Dapat walang sunog talaga. I-segregate na natin. I-reuse, reduce, at saka i-recycle natin para maging maayos, no? So kaya makibigan, maraming salamat sa muli sa inyong pagsama sa amin sa ating gawain na ito. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat, Lord, at tulungan mo kami na palaging nakababad sa iyo, palaging nakatuon sa iyo, looking unto you always, O Lord. Lord, tulungan po kami na magtulungan ay preserve ang nature. Tulungan mo kami, O Lord, na paalalahanan ng bawat isa sa iyong salita. Lord, tulungan mo kami at gamitin sa makapangyarihang paraan para sa iyong kalwalhatian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan ni iyong anak na si Jesus, namin pa yung tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Mga kaibigan, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magka-Diyos po na umaga sa bawat isa. God bless us all.